Ang kwento pong inyong mapapakinggan ngayon ay minsan pang ipinadala sa inyong abang lingkod. At ito po ay hango mula sa tunay na mga pangyayari. Ayon kay Intoy, isang proud Bisaya, ito ay naganap noong siya ay may 10 taong gulang pa lamang. Sa probinsya sila naninirahan noon kung saan sila ipinanganak. 3 silang magkakapatid at siya ang pangalawa. Pagsasalaysay niya, madalas umano silang nangangaso noon kasama ang kanilang ama. Lahat ng maaaring pakinabangang biyaya mula sa kagubatan at sa mga tubig ay lubos nilang ipinagpapasalamat sapagkat dahil doon ay nagagawa nilang maitawid ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Minsan, habang nasa kagubatan sila at nangangaso, ay biglang kumahol ang aso nilang si Dapal. Yan daw ang karaniwang ipinapangalan sa mga aso sa kanilang probinsya na ang kasing kahulugan sa salitang Tagalog ay bansot. Matapos na marinig ang kahol ng kanilang aso, ay agad nila iyong pinuntahan. At nakita nila ang isang malaking bayawak na siya palang kinakahulan nito. Mabilis daw itong inasinta ng kanilang ama at ipinutok ang baril na dibomba. Nakita nilang tinamaan iyon, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa paggapang. Sinundan nila ito. Hindi nila magawang makapagmadali dahil na rin sa maraming sagabal na mga halaman at baging. Idagdag pa ang mga ugat ng punong kahoy na nakausli. Napakasukal ng lugar. Nakita ni Intoy ang tingga na siyang bala ng baril. Kaya namangha siya dahil sa hindi ito bumaon sa bayawak. Hindi iyon tinablan. Nang malapit na itong makapasok sa butas na pinaniniwalaan nilang iyon ang lungga nito, ay nagmadali ng kumilos si Intoy. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na iyon sapagkat malaking bagay iyon para sa kanila. Kaya kahit na masugatan sa mga nagkalat na tinik ng halaman na naroon, ay hindi na niya iyon alintana. Patakbo niya itong nilapitan na may palundag-lundag pa, at gamit ang kanyang hawak na sibat ay tinusok niya iyon sa likod. Nagpipiglas ang bayawak nang tamaan niya ito. Namuwersa pa siya at ibinaon ang sibat sa likod ng bayawak at naramdaman niyang bumaon iyon hanggang sa lupa. Ilang sandali lang ay hindi na gumalaw ang bayawak. Pinasundan pa iyon ng kanyang kuya. Masayang masaya sila sapagkat alam nilang ilang araw din nila iyong maiuulam. Dahil sa malaki talaga iyon. Sa katunayan ay hindi na sila nagpatuloy pa sa pangangaso. Nagpasya na silang umuwi nang mahuli nila iyon. Nang palabas na sila ng gubat at kanila nang hinahanap ang daan pabalik sa kanila, ay may napansin silang mag-aama. Lumakas ang hangin at biglang dumilim na animo ay may paparating na bagyo. Kaya lubos nila iyong ipinagtaka. Napahinto silang sandali. Maya-maya
ay bigla namang nagkaingay. Nakarinig sila ng tila mga kutsara at tinidor na ipinupukpok sa bawat isa. Pati mga pinggan at baso na yari sa lata ay kanila ring naririnig na pinapaingay. Nakaramdam si Intoy at ang kanyang kapatid ng takot. At napansin naman iyon ng kanilang ama, kaya sinabi nito sa kanila na huwag mag-alala at siya ang bahala. Hindi daw niya sila pababayaan. Napayakap pa nga daw ang kapatid niya sa kanilang ama dahil sa sobrang takot nito, na kahit ang kanilang aso ay lumilikha umano ng tunog na natatakot ito, na tila mayroon iyong nakikita na kakaiba. Sa mahinang tinig ay narinig niyang may iniusal ang kanilang ama. Hindi daw niya matandaan ang eksaktong mga kataga, pero parang hiniragat krisdam ang natatandaan niyang sinabi nito na pinaulit-ulit. At matapos daw na banggitin iyon ng kanilang ama, ay biglang humupa ang malakas na hangin. Maging ang mga ingay ay unti-unting naglaho. Napalitan daw iyon ng isang mabangong amoy. Humalimuyak ang amoy ng isang bagong lutong pagkain. Di nila matiyak kung anong klaseng pagkain iyon, pero napakabango daw talaga noon sa kanilang mga pangamoy. Nang umaliwalas na uli ang kalangitan, ay nagsimula na silang lumakad. Ang hindi nila maintindihan ay kung bakit hindi nila mahanap ang daan pabalik sa kanila. Gayong makailang ulit na silang nagpunta doon, kaya imposibleng maligaw pa sila. At papalabas na sila noon sa kagubatan. Kinutuban naman ng hindi maganda ang kanilang ama, kung kaya sinabihan sila nito na kanilang hubarin ang damit at kanila iyong binaliktad. Kasabay noon ay kumuha ito ng buhok mula sa kanyang ulo at sinindihan iyon bago nagpatuloy na sila sa paglalakad. At nakita na nila ang daan. Binaybay nila iyon at payapa silang nakauwi sa kanilang bahay. Minsan, niyaya si Intoy ng kanyang kuya na mangaso. Wala noon ang kanilang ama dahil kasama nito ang mga kaibigan na nagpunta sa malayo upang manghuli naman ng baboy ramo. At kasama nito ang kanilang asong si Dapal. At 3 araw iyon bago makakabalik. Kaya naiwan ang bunso nilang kapatid at ang kanilang ina sa kanilang tahanan. May kalayuan mula sa kanila ang kagubatan, bagaman nasa bundok rin sila nakatira. Ilang kilometro din ang kanilang nilalakad bago nila marating iyon. Nang naroon na sila ay talaga namang napakaraming ibon ang kanilang nakita. Ngunit may ilap ang mga ito na mahirap talagang mahuli o barilin sa araw. Kaya nga, mas mabuti na barilin ang mga ito sa gabi kung kailan sila natutulog. Pero isang ibon ang nakatawag ng pansin kay Intoy.
Malaki iyon na may mahabang buntot. At noon pa lamang talaga siya nakakita noon. Tamang-tama naman, nahawak niya ang baril noon dahil sa umihi ang kanyang kuya Nato. Inilapag niya ang hawak na sibat at sinimulang asintahin ang ibon. Ipinatong pa niya ang baril sa isang sanga para maiwasan ang paggalaw noon. At biglang umalingaw-ngaw ang isang putok. Nahulog ang ibon at lumagabog iyon sa lupa. Nakita niya ang kanyang kuya na nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya. Agad itong nagtanong sa kanya kung ano ang binaril. Itinuro niya ang ibon. Tuwang-tuwa silang magkapatid sa nahuli na iyon ni Intoy. Nagpatuloy pa sila sa paglilibot sa kagubatan. Ngunit nagtaka sila kung bakit pagkatapos noon ay wala na silang makitang kahit anong uri ng hayop na maaari nilang mahuli upang maiuwi sa kanilang bahay. Kaya nagdesisyon sila na umuwi na. Pagdating nila sa bahay ay agad na nagpadingas si Intoy, habang ang kuya naman niya ay nilinisan ang ibon. Nang idinadarang na nila ito sa apoy para masunog, ang mga maliliit na balahibong natira sa katawan nito ay laking gulat nila nang makita nilang nalulusaw ang katawan nito. Kung kaya nagkatinginan pa daw silang magkapatid dahil sa walang natira na kahit ano mula sa ibon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Noon pa lamang sila nakakita ng ganon. Nalusaw ito sa apoy. Dahil sa napurnadang ulam sa tanghalian, nanguha na lang sila ng kamote. Inihaw nila iyon at iyon na ang inihanda sa pagkainan. Nagtaka ang kanilang ina kung bakit iyon lamang ang kanilang pananghalian. Sinabi nilang magkapatid na mailap di umano ang mga hayop ngayon sa kagubatan kung kaya wala silang nahuli. Noong hapon, maaga silang nag-igib ng tubig. Nangahoy na rin sila malapit sa kanilang bahay. Ginawa na nila ang mga dapat nilang gawin ng mas maaga dahil balak nilang mangaso sa kinagabihan na kanilang babalikan ang napakaraming ibon na kanilang nakita para nang sa ganon ay may ulam sila sa kinabukasan. Nagtiis na muna sila sa bagoong isda at kamoting kahoy na hapunan. Nang madilim na ay nagsimula na silang maghanda na magkapatid. Kasalukuyan na umanong nagpapahinga ang kanilang ina at bunsong kapatid ng mga pagkakataon na iyon. Nang palabas na sila ng bahay ay nagpaalam pa sila sa kanilang ina, ngunit nakarinig sila ng mga ingay sa labas na ang unang pumasok sa kanilang mga isipan ay tila mga kalabaw at kabayo na naghahabulan. Kung kaya, natigilan silang magkapatid. Sa halip na lumabas, ay kanila umanong isinarang mabuti ang pinto. Narinig pa nga daw nila ang kanilang ina na nagtanong kung ano iyon. At dahil sa noon pa lamang rin sila nakaranas ng ganon at talaga namang wala silang ideya kung ano ang nag-ingay na iyon sa labas ng kanilang bahay, ay sinabi nilang hindi nila alam. Nang mawala ang ingay ng tila
mga malalaking hayop na nagtatakbuhan. Napalitan naman iyon ng malakas na ihip ng hangin na narinig nilang humahampas pa ang mga dahon at sanga ng puno na malapit sa kanilang bahay. Ilang sandali lang ay may biglang dumapo sa kanilang bubungan. Halos lumundo ang mahabang kahoy na pinagpapatungan ng pawid nilang bubong. Kinilabutan sila dahil sa naisip nilang napakalaking ibon naman noon. Sinabihan sila ng kanilang ina na patayin ang nag-iisang ilaw na nakasindi na nakapatong sa kanilang mesa, na agad naman nilang sinunod at pumasok sila sa silid kung saan naroon ang ina at bunso nilang kapatid. Hinawakan ni Intoy ng mahigpit ang sibat, samantalang ang kuya naman niya ay ikinasa na ang baril na dibomba. Maya-maya ay narinig nilang tila hinahawi na nito ang pawid na bubong ng kanilang bahay, na hindi nga nagtagal ay may pumula na sa itaas, na sa palagay nila iyon ang mga mata nito. Para iyong baga ayon pa sa paglalarawan ni Intoy. Tinusok ni Intoy ng hawak niyang sibat ang nilalang, pero agad daw itong nakaiwas nang lumipad, na narinig pa nila ang malakas na pagaspas ng mga pakpak noon. Ngunit saglit lang at nasa bubungan na naman nila ang nilalang. Pinaputukan iyon ng baril ng kanyang kuya Nato. Matapos ang isa ay agad nitong kinargahan ng bala at pinaputok na muli. Tansyahan lamang daw ang ginagawa ni Nato, na ang tanging binabasihan ay ang mga mata nito. 3 ulit daw itong pinaputukan ng kanyang kuya Nato, na noong huli ay narinig nila itong nasaktan. Nakiramdam daw sila. Wala ni isa sa kanila ang umiimik, maliban sa bunso nilang kapatid na panay na raw ang iyak ng mga oras na iyon. Pero sabi ni Intoy, nung mga pagkakataon na iyon ay matinding takot na rin ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang kanyang isipin at isaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay, ay nakakuha umano siya ng kakaibang lakas ng loob. Hindi na sila nakatulog noon hanggang sa nag-umaga na. Nag-alala sila na baka kasi bumalik pa ang nilalang. Nang dumating ang kanilang ama, ay ikinuwento nila ang kanilang naranasan. Doon nila nalaman na ang ibon na kanilang napatay ay pinaniniwalaang pagmamay-ari pala at alaga ng isang aswang. Kukok ang tawag nila sa ibon na iyon, na ito daw ay nagsisilbiring mata ng aswang, na nag-oobserba sa kapaligiran at nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Nasundan pa ang pangyayari na iyon, pero hindi naman sila napahamak dahil na rin sa presensya ng kanilang ama. Marami kasing nalalaman ito ukol sa mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating
taga-subaybay. Binabati po natin sila Karen Brescia, Celso Gascon, Richard Bunaw, Rowena D.S. Velasco, Shine Badilla, Arvin Agaton, Lily Santiago, Josephine Villanueva, Jeff the Ripper, Marjun L. Catamora, Archangel 5, Melvin Bulan, Kent Barrel, Aisha Bisario, Dino Castor, Jasmine Santos, George Villaredo, Joy Ann Hinoba, Presbyteros Rose, Melanie Sarial, Mitch. At binabati din po natin ng isang belated happy birthday ang anak po ng isa nating masugid na taga-subaybay na si Bashmea Wolfgen. Ito po ay walang iba kundi si Mia Jewel. Belated happy birthday po sa iyo. At ganun din mga kasaging ay inaanyayahan ko po kayong bisitahin din ang iba pa pong channel at suportahan ang atin pong mga Filipino narrators katulad ng kay Eris Crib Horror Tales. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa lahat po ng ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.